po ninyo sa 1 John chapter 2, verse 28 hanggang 29, ito po yung pinakasama rin yan. Manahan kayo sa Kanya upang hindi tayo mapahiya na tayo humarap sa Kanyang pagdating. Gaya po na sinabi ni Jasper kanina, tayo po ay alipin ng Panginoon. Hindi tayo alipin ng salibutan. Dahil tayo, pag tayo naging alipin ng salibutan, mga kapatid, sabi nga, aanhin mo pa ang kayamanan ng salibutan, ang kayamanan ng buong mundo, kung ang kaluluwan mo naman ay mapapahamak. Sabi ni Jasper kanina, ipinanganak tayong hubad, kukunin tayo ng Panginoon na hubad. Wala tayong dinala anumang kayamanan dito sa lupa, wala rin tayong madadala pag tayo ay pumunta na sa langit o tayo po ay nahukuman na. So mahalaga po mga kapatid, ang pananampalataya. Minsan ang pananampalataya, ginagawa nating excuse na tayo kahit hindi tayo nakaka-attend o nakakasamba sa Panginoon dahil may mga excuses po tayo. At hindi po tayo mawawalan ng excuses. So, alam niyo po mga kapatid, ito po ang mga pandaraya ng kaaway. Bibigyan niya tayo ng mga dahilanan. Alam niyo po yung apat na binhi na nalaglag sa batuhan, tawagan, nalaglag sa mabuting lupa. Yung nalaglag sa tawagan, ay, ang ganda ng salita ng Diyos, nabago yung buhay mo, nawala, tinalikuran mo yung kasalanan. Subalit pagdating nung mahigpit na pagsubok, kinakailangan mo ng pera para sa pamilya mo, kinakailangan mo ng mga pangangailangan. Dahil sa mga pangangailangan, nakalimutan mo na yung dati mong pag-ibig sa Panginoon. Sabi sa Revelation chapter 3, 16 nga tayo, basta dahil sa ikaw ay malahinga, hindi ka mainit at hindi ka rin malamig, isusuka kita. Ganun na sinabi sa atin ng Panginoon. Kaya kinakailangan po, ngayon sabi nga, maging mapagbantay po tayo. Hindi yung nadinig natin ang salita ng Diyos, pagkatapos po nito, balik na naman tayo sa makalumang gawain natin. Ito yung panahon na kung saan kinakailangan po natin magbantay na po, bantayan natin yung kaluluwa natin. Ano ba, sabi nga ng salita ng Diyos, papahalagaan mo pa ba ang kayamanan mo? Papahalagaan mo pa yung mga, huwag sabihin, Panginoon, kailangan po namin ito. Kailangan, Panginoon, hindi kami mabubuhay kung wala nito. Ang tanong nito, paano ko sa paningin mo, ang pananampalataya mo, yun na pala yung nagiging bunga para mamatayin yung pananampalataya. Mga kapatid, huwag po natin pabayaan na nakawin ng kaway ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ang salita ng Diyos, iyan po yung ating pananampalataya. Na pag sinabi ng Panginoon na sumamba ka, sambahin mo ako, sabi ng Panginoon Jesus, sa Diyos ka lamang sumamba. Alam niyo po ba yung tatlong hamon ng Diablo, nung si Jesus ay nasa disyerto? Una, sabi ng Panginoon, sabi ng Diablo kay Jesus, dahil 40 days, 40 nights nag-fasting ang Panginoon, syempre gutom. Kung ikaw nga yung anak ng Diyos, gawin mo nga yung bato na to, maging tinapay. Sabi ng Panginoon Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos.